Nandoon pa rin siya. Sa sulok ng sala. Nakaupo sa paborito niyang rocking chair, nakatingin sa akin. Ang nakakapanindig balahibong ngiti niya, parang hindi nagbago, kahit 10 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. 10 taon na simula nang huli akong bumalik sa aming bahay sa Pili, Camarines Sur. Ang bahay na yon, ang pinagkaitan ko ng atensyon simula nang mamatay si Lola Carmen. May trauma kasi ako sa lugar na yon. Pero ngayon, kailangan kong balikan. Kailangan kong ayusin ang mga papeles, ibenta na rin ang bahay para makapag-umpisa na ako ng bagong buhay dito sa Maynila. Nabalitaan ko na rin na may gustong bumili, isang mayamang pamilya na gustong gawing rest house. Sa edad kong 28, akala ko handa na ako. Akala ko matapang na ako. Pero pagtapak ko pa lang sa gate, bumalik lahat. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok, ang sariwang hangin mula sa bukid sa likod ng bahay. Parang walang nagbago. Ang lumang tarangkahan, may kalawang pa rin. Ang mga halaman sa bakuran, naglalakihang mga damo. Pero ang bahay mismo, para bang natigil sa oras. Ang pula-berdeng pintura, kupas na pero buo pa rin. Ang mga bintanang may rehas na bakal, nakasara. Pumasok ako sa loob, ang susi na iniwan ni Tita Elena sa akin ay parang isang susi sa nakaraan. Ang loob ng bahay mas nakakakilabot. Ang lahat ay nasa ayos, parang kahapon lang nilisan. Ang mga kortina sa sala, luma na pero nakabitin pa rin. Ang sofa, may takip na puting tela. Ang mga retrato sa dingding, nakatingin pa rin sa akin ang mga ngiti ng mga kamag-anak kong matagal nang wala. Pero may isang bagay na pumukaw ng pansin ko, ang rocking chair ni Lola Carmen sa sulok ng sala. Nakakita na ako ng masamang pangitain. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Isang simpleng bahay na parang nilimot ng panahon pero mayroong kakaibang enerhiya na bumabalot dito. Ang presensya ng nakaraan, ramdam na ramdam. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Tiningnan ko ang rocking chair. Alam kong wala si Lola Carmen. Matagal na siyang wala. Pero bakit parang may nakaupo doon? Nanginginig ang kamay ko habang nilapitan ko ang upuan. Naramdaman ko ang lamig na biglang dumaloy sa balat ko. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Tita Elena. Kailangan kong may makausap. Tita Elena, si Ana po ito, sabi ko, halos pabulong. Ana? Oh, kamusta na, anak? Nasa bahay ka na ba? Tanong ni Tita Elena, na parang walang alam sa nararamdaman kong takot. Opo, tita. Nandito na po ako. Kaso may gusto lang po akong itanong, ang boses ko, nanginginig. Ano yon, anak? May problema ba? Yung rocking chair po ni Lola Carmen. Bakit po nandito pa rin? Hindi niyo po ba inalis? Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Ramdam ko ang pag-aalangan ni Tita Elena. Ah, yan ba, anak? Kasi parang ayaw niyo pong ipatanggal, eh. Paulit-ulit po naming tinatangkang galawin pero parang may pumipigil. Pumipigil? Sino po? Tanong ko, lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Ewan ko, Ana. Basta, may kakaiba sa upuan na yan. Kaya hinayaan na lang namin. Baka ayaw pa talagang iwan ni Lola Carmen ang bahay. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Pinutol ko ang tawag. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Takot. Pagkabigla. Ang rocking chair nakatingin pa rin sa akin. Bigla akong nakarinig ng maliliit na yabag mula sa itaas, sa kwarto ni Lola Carmen. Parang may naglalakad. Ang lamig sa sala, lalong lumalim. Lola Carmen, bulong ko. Walang sumagot. Pero narinig ko ang isang mahinang kaluskos mula sa kusina na parang may naghugas ng pinggan. Ang huling pagkakataon na may naghugas ng pinggan sa kusina na iyon ay noong buhay pa si Lola Carmen. Huminga ako ng malalim.
Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Naglakad ako papunta sa kusina, bawat hakbang ay parang mabigat na bato. Ang kaluskos ay lalong lumakas. Pagdating ko sa pintuan ng kusina, sumilip ako. Nakita ko ang matandang babae nakatalikod sa akin. Nakasuot ng lumang duster na laging suot ni Lola Carmen. Nakahawak siya sa isang plato at parang hinuhugasan niya ito. Ang kanyang buhok, puti at mahaba, nakabuhol sa likod. Lola Carmen? Tawag ko ulit, medyo malakas na ngayon. Lumingon siya. Ang ngiti niya, ang ngiti na nakita ko sa aking alaala, ay nandoon pa rin. Ang kanyang mga mata, malalim at mapanuri. Ana, anak. Nandito ka na pala, sabi niya, ang boses niya ay malambing pa rin, pero mayroong kakaibang lamig. Napatakbo ako. Tumakbo ako palabas ng kusina, papunta sa labas. Nanginginig ang buo kong katawan. Paano? Paano nangyari ito? Tumawag ako ulit kay Tita Elena, halos hindi na makahinga. Tita! Nakita ko siya. Nakita ko si Lola Carmen. Nandito siya sa kusina, naghugas ng pinggan. Ana, kalma lang. Huminga ka. Ano ang sinasabi mo? Tanong ni Tita Elena, ang boses niya ay nag-aalala. Totoo po, tita. Nakita ko siya. Umiti pa po siya sa akin. Hindi po siya patay. Buhay pa po si Lola Carmen. Ana, patay na si Lola Carmen. 10 taon na. Saan mo ba nakita yan? Baka guni-guni mo lang. Hindi po, tita. Totoo po. Kailangan niyo pong pumunta dito. Hindi po ako nagbibiro. Narinig ko ang mahabang buntong hininga ni Tita Elena. Sige, Ana. Papunta na ako. Hintayin mo ako dyan. Huwag kang aalis. Hindi ako makahinga ng maayos. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nandoon pa rin siya. Sa loob ng bahay. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa likod ko. Narinig ko ang mahihinang yabag na papalapit. Lumingon ako at nakita ko si Lola Carmen nakatayo sa likod ko sa labas ng bahay. Ang ngiti niya mas malapad na ngayon. Ang kanyang mga mata parang may sinasabi. Bakit ka umalis, Ana? Tanong niya. Akala ko ba mismo ako? Nanginginig ako sa takot. Hindi ako makasagot. Tumakbo ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Tumakbo lang ako palayo sa bahay na iyon. Hindi ako lumingon. Hindi na ako babalik doon. Ang karanasan ni Ana ay isa lamang sa maraming kwento ng mga namatay na mahal sa buhay na tila ayaw pang umalis sa kanilang dating tahanan. Totoo ba ang mga multo? O sadyang ang alaala lamang ang naglalaro sa ating isip? Kaya, totoo ba ito o katang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.